Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba mag-recover na account sa GCash. Kung nawala o nasira ang inyong mga SIM card, para sa inyo itong video tutorial na ito. Para nga pala sa mga hindi pa nakakapanood ng tutorial ko tungkol sa kung paano ba gumawa ng GCash ngayong 2024, panoorin nyo ito. Ilalagay ko na lang sa description box ang link nito. Maraming salamat. At ayan, mabalik na tayo dito sa ating topic for today. So, paano nga ba mag-recover ng GCash account? Para sa pagre-recover ng account sa GCash ay kailangan mo lang ng bagong SIM card. Itong SIM card na ito ang magiging bago mong number na gagamitin para ma-open mo ang iyong account sa GCash. So, kailangan din pala na bago mo gamitin na itong new SIM card na ito ay kailangan mong i-register muna. So, sa pagre-register ng GCash, may tutorial din ako dyan. Nasa description box na lang ang link nito. So, ayan, after mo ma-register ito, next step na tayo. Next step is kailangan mong i-uninstall at reinstall ang ating mga GCash application. Kailangan mong gawin ito para walang maging problema kapag mag-enter ka na ng bago mong number na gagamitin. So, sundan nyo lang ang gagawin ko. So, ayan, punta lang kayo sa GCash application nyo. Then, itap nyo lang ito ng matagal. And then, makikita nyo dito yung uninstall. Itap nyo itong uninstall. So, ayan, do you want to uninstall this app? So, itap nyo itong okay. So, ayan na, wala na yung GCash application natin. Next step is pumunta kayo dito sa Play Store and then i-download nyo yung GCash application. So, ayan, nakapag-download na tayo ng ating GCash application. So, itap nyo ito. So, ayan, makikita nyo dito yung put your mobile number to get started. So, di ba may bago kayong SIM card? Dito nyo ilalagay yung bago nyong number. And then, after nyo mailagay dyan yung bago nyong number is may mag-text sa inyo sa inyong mobile number na one-time password yung tinatawag na OTP. So, itap nyo itong next. And then, send code. So, ayan, dapat active yung inyong bagong SIM card na dapat nakalagay yung sa phone. Kasi doon magte-text yung 6-digit code. So, ayan, ilagay lang natin dito. So, ayan, what would you like to do with your account today? So, nakalagay dyan yung new account and yung recover account. Siyempre, ang topic natin for today is yung recover account. So, itap nyo itong recover account. So, ayan, nandito na tayo sa account recovery. So, paano i-recover ang inyong account? Nakalagay dyan yung basic account. So, dito is pinapakita lang kung paano ba i-fully verified ang inyong mga account. Dito sa basic account, kailangan mag-register ng bagong GCash account, i-verify ang account, chat with GG para sa account recovery. And then, kapag mag-fully verified naman kayo, i-nominate ang dati yung GCash mobile number, ilagay ang tamang personal information, at yung number 3, siguraduhin ikaw ay self-ready. So, pinapakita lang dyan yung kung paano ba mag-fully verified and yung tsaka yung sa basic account. So, wala na yan. So, dito, may remember dito, nakalagay is, isang beses lang pwede recover ang GCash account. So, ayan. Kung nabasa nyo na yan, is itap nyo itong accept. So, ayan, nakalagay dyan yung account recovery. I-nominate ang GCash account na gusto mong ma-recover. So, ito yung kasalukuyang ginagamit nating number. So, ayan, yung huli niyan.
So, nakalagay dyan yung account number. Syempre, yung inyong lumang GCash number na gusto nyong i-recover, dito nyo ilalagay dyan sa may nakalagay na lumang GCash number. So, uulitin nyo lang ulit, ika-copy paste nyo, dapat tama. And then, yung MPIN authentication is, kailangan na, alala nyo pa yung MPIN password nyo, yung 4 na password nyo. And then, ulitin lang ang lumang MPIN. So, ika-copy paste mo lang ulit. So, nakalagay dyan, sa pagbibigay ng impormasyong ito, pinapatotohanan kung ako ang may-ari ng GCash number nito at pumapahig akong ilipat ito sa bagong number ng aking binigay. So, ayan, kung okay na is itap nyo itong I agree the terms and condition. Next. So, ayan, after nyo mailagay ang inyong mga GCash number, is tap nyo itong confirm. So, next step is you enter your information. Make sure the information is true and correct. You can no longer edit these details once you click next. So, dapat itong mga ilalagay nyo ditong personal information na pipill up nyo is kailangan katulad nung sa GCash account nyo. So, dapat walang mali, dapat katulad lang ng ilalagay nyo dito. So, nakalagay dyan yung first name, middle name, last name, tsaka yung birth date. So, dapat tama yung mga information nyo, and dapat, ulitin ko, dapat katulad nung nasa GCash account nyo. Para walang maging problema. Then, after nan, is itap nyo itong next kung na-fill upan nyo na ng tama. So, ayan, after nyo matap yung next is nandito na tayo sa verify with face recognition. Take a selfie. So, magsa-selfie kayo. Dapat walang sunglass, walang sombrero. Dapat clear lang yung inyong muka. So, dapat maganda yung inyong selfie dito. So, after nan, so, ayan, walang face mask. Nakalagay naman dyan. So, basahin nyo na lang. And then, ibiblink nyo lang yung mata nyo dyan. And then, after nan, is itap nyo itong next. Then, after nyo matap yung next, kapag nakapag-selfie na kayo, it is, pumapupunta na kayo dito sa congratulations. Ang inyong GCash number na, yan, nakalagay dyan yung GCash number nyo. So, ibig sabihin is, na-recover na yung inyong account, and itong number na nilagay nyo dito is ito na yung magiging number nyo. Nakalagay dyan, mula ngayon, ito na ang gagamitin mong number para makapag-login sa GCash app. Kung mayroon kang GC, GCrypto, GInsure, GFunds at iba pang produkto, magkaka-access ka dito matapos ang 14 na araw. So, ayan, na-recover na ang ating GCash account. So, ganun lang kasimple mag-recover ng ating mga GCash account. Kung nawala o nasira ang inyong mga GCash, mga SIM card is sobrang dali lang mag-recover basta may bago kang SIM card. So, kung may mga tanong pala kayo is handa naman akong sagutin. Kung alam ko ba naman yung isasagot is sasagutin ko. So, sana nakatulong itong video na ito, and don't forget to like, share, and subscribe para palagi kayong updated sa mga video tutorial na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next video tutorial. Bye-bye!